Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Israelito Torion tungkol ito sa pag-appear ni Madriaga sa April 14 hearing sa Kamara. Sabi ng abogado natin, baka magmilagro, makachamba ulit tayo, mananalo na naman. Saan? Sa Supreme Court, of course. Ito, sabi niya, the Committee on Justice conduct on 14 April 2026 created a basic fairness problem. The original impeachment complaints did not include Madriaga's supplemental affidavit. Take note ha. Dalawa ang affidavit ni Madriaga. Yung una, yung matagal niya nang pinirmahan, yung last year pa yon, naisiwalat na. Yung binasa niya noong April 14, supplemental affidavit yun. Ito palang supplemental affidavit, hindi kasama, hindi na-attach, walang kinalaman doon sa third and fourth impeachment complaint. So, ano ito? Parang technical problem na naman nila. The original impeachment complaints did not include Madriaga's supplemental affidavit. No evidence has been presented that the respondent was previously furnished of such affidavit, nor was she required to file her comment before the scheduled hearing, knowing that it was a new pleading containing matters not stated in the third and fourth impeachment complaint. Yet, the committee examined Madriaga primarily on the latter document as though it were already embedded in the complaints. This created a moving target. Target of opportunity. Again, yung karanasan ko, nakasaksi ako ng trial sa isang korte, yung kaibigan ko na sinampahan. Very strict ang rules of court. Kung ano yung nakalagay doon sa complaint. Sabal, ako yung complainant. Nag-attach ako doon. Sinabit sa piskal. Then ang piskal, inakyat din niya sa korte. Kung ano lang yung nakalagay doon, yun lang ang pag-usapan. Napanood ko sa trial ng kaibigan ko, itong prosecution, pilit nilang maglalabas ng panibagong ebidensya laban sa kaibigan ko. Ay, umaangal yung abogado ng kaibigan ko. Your Honor, they are presenting documents which was not part of the original complaint. This is the complaint. Why are they singit-singit na naman? Judge. Okay. Objection granted. No, pwede. Hindi yan talakayin, sabi ng judge. So, ganito rin ang nangyayari ngayon. Problema ng Committee on Justice, there is problema na ng fairness. Dapat sana, yung supplemental affidavit ni Madriaga, dahil bago hindi nakalagay doon sa third and fourth impeachment complaint. Dapat yon, nung natanggap ng Committee on Justice ng mga prosecutor, dapat pernisan nila ang respondent, si BP Sara, and let BP Sara comment on this new evidence. Kailang hindi nila ginawa. Ala talaga. What had originally been filed was one thing. What the committee actually interrogated the witness on was something broader and materially different. Such a practice undermines notice in at least two respects. First, it obscures the actual factual basis on which the complaints are being pursued. Second, it deprives the respondent of a fair opportunity to confront the case as originally pleaded.
because the operative allegations are effectively expanded after filing through letter materials that are then treated as though they had always been present. The defect is not cured, saying that the respondent may answer later. Mamaya na si Pipi Sara magsagot. Talakayin muna namin sa hearing. Hindi pwede yun. Or that impeachment is a flexible matter. Flexibility does not authorize procedural ambush, nor does it erase the distinction between the complaint as filed and the case as later enlarged through post-filing affidavits. If a later affidavit materially changes the factual theory, that change must be acknowledged for what it is, a substantive post-filing expansion, not a mere evidentiary footnote. So, yun na. Nako! Sabi niya dito na. Dahil na naman dito sa grabing pang-aaboso sa proseso, malay mo, mga kababayan ko, magmilagro na naman at baka makatsamba na naman tayo inshallah. Amen. Yung sabi niya magmilagro, makatsamba, ang pagkaintindi ko, kasi nanalo na sila nung una eh. Ang unang nag-file, nung last year ang unang nag-file ng kaso sa Korte Suprema ay itong grupo ni Atty. Torion. Sinundan lang ito ng mga abogado ni BP Sara. The same thing is happening now. Ang unang nagsampa ng kaso, grupo ni Atty. Torion. At sinundan din ni BP Sara. So, nakachamba tayo nung una. Panalo tayo. Boyd ab Anicio. Ang ngayon, baka chamba ulit. Ay, nako. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko nang matuloy yung impeachment trial na yan, na matuldukan na ito, na mananalo si BP Sara through an acquittal vote. Yun ang gusto ko. Kasi ang mangyari ngayon, mag-declare yung hindi matutuloy ang hearing, mag-declare ang Supreme Court na unconstitutional, Boyd ab Anicio, wala na naman din. Let's wait for another year. So, 2027, may impeachment na naman. Wala, ayoko na yun. Kaya lang, wala tayong magawa. Nandyan na yung kaso sa korte, sa Supreme Court. And the Supreme Court has acted on it. May order na ang Supreme Court sa Committee on Justice magbigay ng reply. So, anytime from now, deliberate na yan, mamaya may decision na naman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauni si kuya nga mag-atop sa iyang balay, matagaan og yero. O abot na gyud si kuya sa iyang balay. So mo ni ang balay ni kuya nga iyang lisdan og yero. O mo ni ang nadaot na nga mga yero ni kuya. So ilisana na gyud. So guba na gid ang balay ni kuya og gini nga daan na kay nga yero. So loy gid kay ang kaimta ni kuya kay kung ulan dili na gid siya maka kay sa iyang abuan kay tuloy na kaayo sa iyang balay. Pila na ni katuig kuya ang imong balay nga nainani na nga nanay mga buslot og tulo na kayo kung ulan. Unom na ni katuig pero daan niya sin ba? Mga taanab. So unom na katuig. So na kay anak kuya? Wala pa. Wala pa kay anak. So si kuya walay anak. So unom na katuig ang iyang balay. So inani na busa pulihan na og yero. So natagaan man kag yero kuya, makaatop na ka karon. Makatop na kay. Salamat sa Ginoo. Salamat sa pagtabang.